sa puso at hindi sa pisikal na anyo. Mag-intro muna tayo. Kung naranasan mo ang maliitin ng ibang tao dahil sa iyong pisikal na anyo o estado ng buhay, ay huwag kang paapekto dahil ang batayan ng Diyos ay puso. Ayon sa unang Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas o ang kanyang tangkad, sapagkat hindi ko siya pinili. Hindi nakikita ni Yahweh ang nakikita ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ito ay patunay na hindi ka dapat mag-self-pity kung mayroon kang nakikitang kakulangan sa iyong panlabas na kaanyuan. Bilugan ka man o mapayat, mapusyaw, madilaw o maitim, pitit o nasobrahan ng katangkaran, ayos lang yan. Iwasan ang insecurities. Ang modernang panahon ay nagiging makamundo at halos pati pananamit ay nagbabago na rin. Nariyan ang nauusong pagpapakita sa publiko ng malaperpektong hubog ng katawan, kaya nauuso na rin tuloy ang pagiging judgmental. Ganun pa man, maging natural. Ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan. Ang Biblia na mismo ang nagpapatotoo, kaya huwag nang ma-depress o mainggit sa iba. Matuto tayong makontento sa kung ano man ang pinagkaloob sa atin. Be proud kasi minana mo ito sa iyong mga magulang. We are born unique. Self-acceptance ay mahalaga. Ang kailangan lamang ay lumabas ang tunay mong ganda. Mag-self-improve. Ang dami ng commercial na nagtuturo sa atin kung paano ma-enhance ang ating sarili. Hindi na kailangan ng retoke dahil magastos at medyo delikado. Anyway, is a personal choice. Kaya kung nakakaranas ng panlalait o pambubuli, don't be affected. Sabi nga nila ay huwag dibdibin ang lahat ng sinasabi nila sa iyo. Just be yourself and be your natural. God bless!